Mga kapatid, kayo po ay aking inaanyahan na panoorin at pakinggan ang mensahe ng mensahero ng silangan. Mga video na kung saan ay nagbukas ng aking diwa at nasagot ang marami kong katanungan. Masayang bati mga Ophirians, ipagpapatuloy natin ang Creation Series. Marahil nag-iisip kayo saan patutungo ang pagtatalakay ng Ophirian Heritage sa Creation Series. Magbibigay po kami ng overview para kahit papano matanaw nyo kung saan patungo ang ating direksyon. Let us put it straight. Ang serye na ito ay tungkol sa history of humanity, mula sa creation papunta sa flood of Noah, papunta sa King Solomon's Temple, papunta sa panahon ng Messiah, then papunta sa kasalukuyang panahon at diretso sa prophecies ng Revelation. Kailangang intindihin mabuti ang Genesis para maunawaan bakit may lahi na tila maamong tupa pero mababangis na lobo pala. Hindi nyo rin mauunawaan kung ano ang gagawin ng mga ito pagdating ng panahon na inilarawan ng Book of Revelation. Bago natin ipagpatuloy ang serye, kailangang tuldukan natin ang usapin tungkol sa pagiging extinct ng lahi mula sa first couple para masagot ang mga sumusunod na tanong. Ano ang kinahinatnan ng lahi ng first couple? Kailan at saan nilikha si Adam? Bakit nilikha si Adam? Yan po ang mga guiding questions ng ating pagtatalakay sa video na ito. Huwag nating kalilimutan ang sinabi ni Professor Crompton na ang mga transitional human-ape hybrids ay papunta sa pagiging unggoy taliwas sa sinasabi ng mainstream evolutionists na ito daw ay papunta sa pagiging tao. Ang mga labi ng lahi ng first couple ay natagpuan sa iba't ibang panig ng mundo. Nagpapatunay na tumupad sila sa mandatong ibinigay na go forth and multiply. Ngunit ang mga labi ay may palatandaan ng genetic corruption. Ang iba ay kinakitaan naman ng mahinang pangangatawan, stunted physique gaya ng mga hobbits na natagpuan sa Kalinga province. Ang madalas sabihin ng mga archaeologists at anthropologists na dahilan ng extinction ng naunang lahi ay ang mga sumusunod. Paglalaban-laban daw sa pagitan ng mga grupo, parang tribal wars. Pangalawang dahilan, nutrisyon. Kulang daw ang available sources ng pagkain kaya naging stunted, malnourished at hindi nag-survive. Ngunit may nakikita ang Ophirian heritage bakit naging extinct ang lahi ng first couple. Una ay ang genetic incompatibility among hybrids. Sa paglipas ng panahon, lalong naging komplikado ang kanilang mga genetic makeup dahil sa interbreeding ng magkakaibang species. Dumating sa punto na hindi na sila makabuo ng lalaking anak dahil nagkakaroon ng miscarriage kapag lalaki ang ipinagbubuntis. Sa makatwid, puro babae na lamang ang kanilang ipinapanganak. Ang pangalawang dahilan ng extinction ay ang pahina na saling lahi, walang pinagkaiba sa mga hybrid na manok. Sila ang napakadaling tamaan ng peste, masyadong sensitive sa mga environmental changes at mahihina ang immune system. Ganyan din ang nangyari sa mga human-ape hybrids.
Pangatlong dahilan ay ang pagkakatuyo ng malaking bahagi ng mundo kung saan ang Green Sahara at Middle East ay naging disyerto. Ang climate change na ito ay gradual sa simula at halos hindi kaagad naramdaman ang pagbabago. Expectedly, yung mga taong nasa Africa ay unti-unting umalis. Bahagi yan ng tinatawag sa modern history na out of Africa human migration. Yung mga nagpaiwan ang nangamatay. Ibig sabihin, yung mga nakaalis bago pa man umabot sa sukdulan ang pagkatuyot ay nakasurvive. Na-discover ng mga scientists na ang climate change ay dahil sa pagtagilid ng mundo sa kanyang axis. Dahil dito, nagbago ang angle ng pagtama ng sikat ng araw sa bahagi ng Africa at Middle East na humantong naman sa pagiging disyerto nito. Humigit kumulang 6,000 to 10,000 years na ang nakalipas. Natagpuan din ang mga fossils na magpapatunay na ang Sahara at Saudi Arabia ay dating verdant green o jungle bago naging disyerto. Linawin natin na kahit nagkaroon ng climate change, may mga survivors pa rin yung mga naunang nakalabas sa Africa at Middle East. Ngunit dahil maiksi ang kanilang lifespan at hirap na silang makaproduce ng lalaki, papunta pa rin sila sa extinction. Yan ang sagot natin sa guide question number 1 na kung ano ang kinahinatnan ng lahi galing sa first couple. Ngayon, sagutin naman natin ang sumunod na tanong. Ito yung guide question number 2. Kailan at saan nilikha si Adam? Balikan natin ang chronology. Sa Genesis chapter 1, inihanda muna ng Elohim ang pagkain bago nilikha ang hayop at ang tao. Mababasa sa verse 29 ng chapter 1, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit. They will be yours for food. Green plants were given to animals and birds for food. Yan, klarado. May ibinigay na mga pagkain para sa tao at mga hayop at nakahanda na ito bago pa man sila nilikha. Ngunit, sa panahong nilikha si Adam, biglang kakaiba ang sinasabi ng sitwasyon. Sinabing walang mga halaman at kahoy noong nilikha si Adam. Napakalaking pagbabago ng takbo ng pangyayari. Mababasa sa Genesis chapter 2 verse 5. Now, no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for the Elohim had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Verse 7. Then the Elohim formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Isang napakalinaw na katotohanan na sinadya ng Elohim na huwag magpadala ng ulan. Hindi po ba kayo nagtataka bakit ginawa yan ng Elohim matapos niyang likhain ang mga halaman at kahoy? Ano ang resulta ng kawalan ng ulan? Hindi tumubo ang mga halaman at kahoy. Ano ang nai-imagine ninyo sa sinasabi ng Genesis chapter 2? El Niño po yan. Gaano kalawak ang naapektuhan? Ang sabi sa Genesis chapter 2, Elohim had not sent rain on the earth. Napakalawak ng sinakop at sa kasagsagan ng El Niño, doon niya nilikha si Adam. Tanong, kailan ginawa si Adam? Kasi yun din ang panahon ng malawakang El Niño sa mundo. Malalaman natin ang sagot kung magsasagawa tayo ng simpleng pagbibilang ng mga taon mula sa kasalukuyan pabalik kay Adam. Mahirap ba? Hindi. Susundan lang natin ang ibinigay na milestones ng Biblia. Kailangan mo lang ng simpleng pangunawa at kaalaman paano gumamit ng calculator. Ganon kasimple. Maglakbay tayo pabalik sa panahon sa patnubay ng Biblia. Hahantong tayo sa panahon ng tagtuyot na sinasabi ng Genesis chapter 2. Yun ang panahon ng paglikha kay Adam. Kumuha po kayo ng papel, ballpen at calculator.
Dahil medyo mahaba pong kwentahan ito at may kabilisan ang screen natin. Kung gusto nyo pong titigang mabuti ang mga information, pwede nyo pong i-pause saglit ang video. Simulan na natin ang pagbibilang ng panahon sa pamamagitan ng mga saling lahi mula kay Adam. Sa Genesis chapter 5, verse 3, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. Sinasabi na si Adam ay 130 years old noong isinilang niya si Seth. Ibig sabihin, mula sa pagkakalikha kay Adam, papunta sa pagsilang kay Seth, may 130 years na lumipas. Sulat nyo po, 130 years. Ganyan po ang gagawin natin. Ngayon, pagdating natin sa verse 6, Genesis chapter 5 pa rin. When Seth had lived 105 years, he became the father of Enosh. Sinasabi na pagkalipas ng 105 years, naging anak ni Seth si Enosh. Lista po natin, Seth to Enosh, 105 years. Verse 9, when Enosh had lived 90 years, he became the father of Kenan. Sinasabi na pakalipas ng 90 years, 90, naging anak ni Enosh si Kenan. Sa verse 12, when Kenan had lived 70 years, he became the father of Mahalalel. Sinabi na pagkalipas ng 70 years, naging anak ni Kenan si Mahalalel. Sulat nyo po, 70 years. Verse 15, when Mahalalel had lived 65 years, he became the father of Jared. Sinabi na pakalipas ulit ng 65 years, naging anak ni Mahalalel si Jared. Sa verse 18, when Jared had lived 162 years, he became the father of Enoch. Sinabi na pakalipas ng 162 years, naging anak ni Jared si Enoch. Huwag po kayong malilito, dalawa ang Enoch sa Biblia. Yung tinutukoy natin dito ay ang Enoch mula sa bloodline ni Seth. Yung isang Enoch naman ay galing sa bloodline ni Cain. Sa verse 21, Genesis chapter 5 pa rin po ito. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Sinabi, napakalipas ulit ng 65 years, naging anak ni Enoch si Methuselah. Sa Genesis chapter 5, verse 25, when Methuselah had lived 187 years, he became the father of Lamech. Sinabi, napakalipas ulit ng 187 years, naging anak ni Methuselah si Lamech. Sa muli, wag po kayong malilito. Yung Lamech na tinutukoy natin dito ay galing sa bloodline ni Seth. Iba po yung Lamech na galing kay Cain. Verse 28, when Lamech had lived 182 years, he had a son. He named him Noah and said, he will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Elohim has cursed. Sinabi na pakalipas ng 182 years, naging anak ni Lamech si Noah. Sa Genesis chapter 7, verse 11, nasusulat, in the 600th year of Noah's life, on the 17th day of the 2nd month, on that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened. Sinasabi na naganap ang baha noong si Noah ay 600 years old. Ibig sabihin, may 600 years na lumipas mula sa kapanganakan ni Noah saka naganap ang baha. Sa Genesis chapter 11, verse 10, nasusulat, 2 years after the flood, when Shem was 100 years old, he became the father of Arphaxad. Sa puntong ito, ang lahi na ni Noah ang magpapatuloy ng chronology. Sinabi na 2 taon o 2 years matapos ang baha, isinilang si Arphaxad. Sa verse 12, when Arphaxad lived 35 years, he became the father of Shelah.
Sinasabi na pakalipas ng 35 years, naging anak ni Arphaxad si Shelah. Sa verse 14, Genesis chapter 11 pa rin po, when Shelah had lived 30 years, he became the father of Eber. Pakalipas daw ulit ng 30 years, naging anak ni Shelah si Eber. Dito na nagsimula maging distinct ang lahi ng mga Hebreo. Sa verse 16, when Eber had lived 34 years, he became the father of Peleg. Pagkalipas ulit ng 34 years, naging anak ni Eber si Peleg. Verse 18, when Peleg had lived 30 years, he became the father of Reu. Pagkalipas daw ng 30 years, 30, naging anak ni Peleg si Reu. Sa verse 20, when Reu had lived 32 years, he became the father of Serug. Sinabi, pakalipas daw ng 32 years, naging anak naman ni Reu si Serug. Sa verse 22, when Serug had lived 30 years, he became the father of Nahor. Pagkalipas daw ng 30 years, naging anak ni Serug si Nahor. Verse 24, when Nahor had lived 29 years, he became the father of Terah. Pagkalipas daw ulit ng 29 years, naging anak ni Nahor si Terah. Verse 26, after Terah had lived 70 years, he became the father of Abram. Pagkalipas daw ng 70 years, naging anak ni Terah si Abram. So ito po yung Abram, ito yung naging Abraham. Genesis 21, verse 5, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Pakalipas daw ng 100 years, naging anak ni Abraham si Isaac. Sa Genesis 25:26, after this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel, so he was named Jacob. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. Pagkalipas daw ng 60 years, naging anak ni Isaac si Jacob. So, sulat niyo po, huwag niyo kalilimutan yung mga span of years, yung mga interval. Sa Genesis 47, verse 9, and Jacob said to Pharaoh, the years of my pilgrimage are 130 years. Ito ang panahon ng pagdating ni Jacob sa Egypt dahil kinuha na siya ni Joseph na noon ay may mataas ng katungkulan sa Egypt. Si Jacob ay 130 years old na noon. 130 po. Ibig sabihin, may lumipas na 130 years mula sa pagsilang ni Jacob bago siya umapak sa Egypt. Sa Exodus chapter 12 verse 40, now the length of time the Israelite people lived in Egypt was 430 years. 430 po. Si Jacob ay tinatawag na ngayong Israel. At dito sinabi na mula sa pag-apak ni Jacob Israel sa Egypt, na malagi sila doon ng 430 years saka naganap ang Exodus or ang kanilang paglisan sa pamumuno na ni Moses. Sa 1 Kings chapter 6 verse 1, in the 480th year after the Israelites came out of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month of Ziv, the 2nd month, he began to build the temple. So sinasabi na pagkalipas daw ng 480 years, 480, matapos silang umalis sa Egypt, saka sinimulang itinayo ni King Solomon ang temple. Mula naman sa pagtatayo ni King Solomon ng temple, may lumipas na 1,000 years, saka naman isinilang ang Misaya. Paano namin nasabi na 1,000 years ang lumipas? Ayon sa modern calendrical system at sa mga archaeological findings, ang templo ni Solomon ay itinayo noong 10th century. Ibig sabihin, mayroong 1,000 years na lumipas mula sa pagtatayo ng templo papunta sa pagsilang ng Misaya. Sa ngayon,
Tayo ay 2019. Ibig sabihin, may lumipas na 2019 years mula sa panahon ng Misaya papunta sa kasalukuyan. Kapag sinuma natin ang mga taon, ang total na yan ay 6,167 years. Tingnan nyo po sa screen ang tabulation na aming ginawa. Check nyo po kung magkapareho tayo. Sa computation natin, lumalabas na si Adam pala ay nilikha humigit kumulang 6,000 years ago. Maglalagay po tayo ng allowance dyan, plus or minus, para sa posibleng error. Tandaan po natin, ang numero na 6,000 to 7,000 years ago, nilikha si Adam ayon sa generation ng mga patriarchs. Tanong, ano ang klima ng mundo 6,000 to 7,000 years ago ayon sa science? Nagkaroon ng malawakang tagtuyot dahil hindi umuulan at naging disyerto ang Africa at Middle East. Paano nga ulit inilarawan ng Biblia ang klima ng mundo noong nilikha si Adam? Basahin ulit natin. Genesis chapter 2 verse 5. Now, no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for the Elohim had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Ayan po, klarado. Tugma ba ang computation natin sa sinasabing tagtuyot noong nilikha si Adam? Yes. Sa computation natin, lumabas na 6,000 to 7,000 years ago nilikha si Adam. Ngayon, sinang-ayuna naman ng science ang Biblia na 6,000 to 7,000 years ago natuyot nga ang malaking bahagi ng mundo at naging disyerto dahil hindi umuulan. Sa mga nagsasabi na nanlilin lang kami, ganito lang po yun. Makinig kayong mabuti. Ang Ophirian heritage ay parang salamin. Kapag humarap ka sa amin, ang nakikita mo ay ang sarili mo. Dahil nasagot na natin kung kailan nilikha si Adam at ang sitwasyon ng mundo noong siya ay nilikha, masasagot na natin ang tanong na saan nilikha si Adam at siyempre pa, yun ang Garden of Eden. By elimination, mag-elimination process po tayo. Alisin na natin ang Africa at Middle East dahil na-establish na natin na sa panahong nilikha si Adam, ang lugar na yon ay naging disyerto. Sa makatuwid, hindi pwede na doon itatanim ang Garden of Eden. Kung napanood ang Rivers of Genesis series, nailahad na natin ang location ng Pison River at lahat ng palatandaan kung saan inilagay ang garden. Ang bdellium, gold, at onyx stone ay lahat natagpuan sa Pilipinas. Tumutugma din ang sinabi ng Torin Beatus Mapamundi na si Adam and Eve ay nakatira sa Land of Gold sa silangang bahagi ng Asya. Pilipinas ang maituturing na Land of Gold sa silangang bahagi ng Asya. Wala na pong iba. Panoorin niyo po ang aming video na Rivers of Genesis para lubusang maintindihan ang detalye. Ginagawa na rin natin ang series na World Territories. Makikita din doon ang lokasyon ng Pison River at Garden of Eden na ginamit din ni Noah bilang landmark ng Shem territory noong hinati-hati niya ang mundo sa tatlo niyang anak. Tanong Ophirian, paano yung mga buto na magkahalo ang pagiging tao at unggoy? Sino sila at saan sila nanggaling? Bakit million years old na sila? Sagot, totoo at tama ang sinasabi ng science tungkol sa mga buto na magkahalo ang katangiang pagiging taong unggoy.
Hindi rin pwedeng itanggi ang katotohanang million years old na ang mga buto or fossils. Kung pagsasama-samahin mo ang sinasabi ng Biblia at ng science, napakalinaw na ang mga butong yan ay galing sa lahi ng first couple dahil ang modern humans na lahi ni Adam ay nagsimula 6,000 to 7,000 years ago pa lamang. Ngayon, sagutin natin ang guide question number 3. Bakit nilikha si Adam? Dahil sa naging takbo ng mga pangyayari, may nakikita tayo na pinakadahilan bakit nilikha si Adam at inilagay sa protected garden. Si Adam ang muling magpapasimula ng sangkatauhan dahil papunta na sa extinction ang lahi ng first couple. Si Adam ang panggagalingan ng pure breed humans. Pansinin nyo rin na muling naglikha ang Ama ng mga hayop mula sa lupa at dinala kay Adam upang alagaan sa loob ng Garden of Eden. Mababasa sa Genesis chapter 2 verse 19. Now the Elohim had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. Maliwanag na muling naglikha ng mga hayop mula sa lupa at saka dinala kay Adam. Special note, wild animals ang tawag sa mga hayop na nilikha. Importante pong tandaan ang salitang wild. Maituturing na ang garden ay isang sanctuary of new pure breed animals at human. Ganon kahalaga si Adam at ang mga hayop kaya sila ay inilagay sa enclosed garden. Ngunit, bandang huli, nakita ng Elohim na kailangan ni Adam ng katulong. Kaya ginawa niya si Eve mula sa flesh and bone ni Adam. Ibig sabihin, mula sa DNA ni Adam, pure genetic line. Ang pansamantalang role ni Adam and Eve ay alagaan ang new creation. Pansinin po ang ginamit natin, pansamantalang role. Expressly, sinabi sa Genesis na si Adam ang caretaker ng garden at tutulungan siya ni Eve. Kung mapapansin, sa panahon na ito, hindi pa sila sinabihan na magpakarami habang hinihintay na maubos ang corrupted genetic line mula sa first couple. Sa mga paulit-ulit na nagkokomento tungkol sa pagiging ina ni Eve ng lahat ng nabubuhay, hindi po namin yan kinukontra. Ngunit, ilagay nyo sa tamang panahon kung kailan nagsimula o nag-take effect ang Genesis chapter 3 verse 20 at kung ano-anong text na pinaghuhugot ninyo. Huwag nyong gawing chapsoy ang timeline. Huwag nyong huhugutin ang nahuling event at ilalagay nyo sa unahan dahil maguguluhan kayo. Bilang konklusyon, walang dapat pag-awayan ang evolution at ang creation kung ang pag-uusapan lang naman ay ang pinagmulan ng modern humans. Ang lahi ni Adam ay nagsimula 6,000 years ago pa lang ang nakaraan ayon sa Biblia. Sa makatuwid, kung ang specimen na nahukay ay lumampas na sa 6,000 years ago, ibig sabihin, yan ay hindi galing sa lahi ni Adam. Kung pag-uusapan naman ang tanda ng mundo, maaaring totoo din naman ang sinasabi ng science na billion of years na ang mundo. Ngunit, hindi ibig sabihin nun na ang tao ay billion of years na rin. Yung mundo lang, yung structure lang ng mundo ang billion of years, hindi ang tao. Tandaan na ang structure ng mundo ay higit na naunang ginawa bago pa man nilikha ang tao. Ang mga dinosaurs ay naunang nilikha matagal na panahon bago pa man nilikha ang first couple. Sa makatuwid, hindi na inabutan ni Adam and Eve ang mga dinosaur. Hindi nilikha ang tao habang may dinosaur pa dahil hindi nila magagawa yung go forth and multiply all over the earth kung ang mundo ay pinamumugaran ng mga dambuhalang hayop. So kailangan lang po ng konting
common sense. Bilang tugon sa isang comment, lilinawin din natin ang isang reference na ginamit natin sa isang naunang video mula sa Manila Times kung saan sinabi nila na ang mga Negrito ng Pilipinas ay nagmimina na ng ginto 67,000 years ago. Una, ang hangad natin sa reference na yan ay para patunayan lang na ang lupaing ito ay hitik sa ginto mula pa sa pinakaumpisang panahon. Hindi po ang 67,000 years ago ang habol natin sa paggamit ng reference na galing sa Manila Times. Alam po namin na walang kakayahan ang Bureau of Mines kung saan kinuha ni Manila Times ang information. Walang kakayahan ang Bureau of Mines na magbigay ng ganyang estimate na mga 67,000 years ago. Sa puntong ito, i-introduce na namin ang tungkol sa susunod na video. Ito ang pinaka-inner core ng mga pangyayari sa Garden of Eden na magpapaliwanag bakit nagkaroon ng Noah's flood, bakit nagkaroon ng baha, at bakit may mga ibinigay na warnings all throughout the Bible hanggang sa mga prophecies na matatagpuan sa Book of Revelation. Kailangang himayin kung ano ang malaking pagkakasala ni Eva, bakit napuruhan siya ng parusa. Kung inaakala nyo na simpleng disobedience lamang ang ginawa ni Eve dahil sa pagkain ng isang prutas, mansanas man yan, lansones o saba, tila sobrang bigat ng naging parusa. Pwede naman sanang ikulong na lang si Eve dahil sa kanyang pagkain ng saba o lansones. May mas mahalagang issue na dapat harapin kaysa kung ano ang kinain na prutas. Ang tanong ay, bakit sumentro sa reproductive system ni Eve ang parusa? Alam nyo po, huwag nyo lang pong hahaluan sana ng mali siya. Tingnan nyo po muna ang context ng Genesis kung saan inilarawan na nagtago sina Adam and Eve at nanghagilap ng mga dahon para itakip sa masisela nilang bahagi. Ipasok nyo po doon ang tanong na bakit pain of birthing o panganganak ang parusa? Naalala ko tuloy, parang may isang bansa noon sa Middle East na kapag ikaw ay nagkasala ng pagnanakaw at dahil kamay ang ginamit mo sa pagkakasala o pagnanakaw, puputulan ka nila ng daliri o kamay bilang parusa. Napapaisip po ba kayo? If yes, good for you. We are using an analogy. Tungkol naman sa serpent, ito yung tumukso daw kay Eve. Ito ang tanong natin na dapat sagutin. Ano ang ginagawa ng isang serpent sa garden at bakit hindi sa kanya takot sina Adam and Eve? Nagsasalita ang serpent, ngunit paano? Naiisip niyo po ba yun? Ito pa, pansinin ang sumpa sa serpent. You will crawl on your belly. Ibig bang sabihin, hindi siya gumagapang bago pa ang sumpa? Ito pa, you will eat dust the rest of your life. Ano ang kinakain niya bago ang sumpa? Ano ang ibig sabihin ng dust? Alikabok na kanyang kakainin habang siya ay nabubuhay. Sinabi din, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. This is both history and prophecy in one. Ito ang nucleus ng mga prophecies. Katunayan, ang tree of life na sinasabi sa Genesis ay matatagpuan din sa dulo ng Revelation. Hindi po ba kayo nagtataka na meron talagang koneksyon ang Genesis at Revelation na kailangang himayin para maunawaan ang nilalaman ng buong Biblia? Dahil pag hindi nyo po yan kinalkal, magsisimula kayo sa gitna, wala po, hilong-talilong po kayo dyan. Huwag po kayong bibitaw sa Oferian Heritage Conservatory dahil sasagutin po natin lahat ng mga tanong na aming binanggit kanina dahil alam namin yan din naman ang nag-uukil-kil sa inyong mga isipan.
So, habang hindi pa po natin na i-upload ang mga future videos, ang gawin nyo po ay ganito. Panuorin nyo ang mga video topic by topic na inayos na namin sa playlist ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Kasi pag hindi nyo po napanood ang mga videos na yan, topic by topic, hindi nyo po maiintindihan yung mga susunod na videos na rin dahil yan po ay magkakarugtong, may mga ugnayan po ang mga video na yan. So kung isang video lang ang panonoorin nyo, parang wala kayong naintindihan. Tapos sasabihin nyo, ay mali, ay mali, ay mali. Alam nyo po kung ano ang mali dahil hindi nyo sinusundan ang instruction ng Oferian Heritage na simulan sa simula. Ganyan din lang naman po ang pagbabasa ng Biblia. May system po, dapat systematic po kayo. Dahil kung ang ginagawa nyo po, bubuklatin ninyo sa gitna ang Biblia, pupulot kayo ng isang teksto doon. Tapos tatalon sa kabila, tapos tatalon, gaganito. Wala po, wala kayong maiintindihan. Sa totoo lang po. Hindi namin sinasabi na ang mga teksto ay walang kinalaman sa kabilang teksto. Meron po. Ngunit, kailangan nyo pa rin na meron kayong system na magsimula ka sa pinakasimula dahil lahat ng dadaanan mong teksto hanggang dumating ka sa Revelation ay nakabase at ang pundasyon niyan ay Genesis. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating mga video. Hanggang sa muli, be blessed, Oferians. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng mensahe. At kung kayo po ay may mga katanungan, paki-click po ang link sa ibaba at paki-like and share na rin po. Maraming salamat.